We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Isang babae na ibinubugaw online ang sariling kapatid at mga kaanak na menor de edad na babae arestado sa Gingoog City, Misamis Oriental. Habang isang babae naman sa Dipolog City, Zamboanga del Norte ang arestado rin matapos magpakalat ng mga hubot-hubad na larawan at video ng mga menor de edad sa kanilang lugar. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao Exclusive. Warrant to search, seize, and examine computer data under Section 15 of Republic Act Number 101/75. Napatakip na lang sa kanyang mukha ang babaeng ito nang madakip ng mga pulisya sa Barangay Santiago, Gingoog City, Misamis Oriental. Ayon sa pulisya, ibinubugaw online ng sospek ang mismong kapatid at kaanak na babae na parehong menor de edad sa mga dayuhang customer online. Bukod sa pagbebenta ng masiselang larawan, inilalako pa raw niya ang mga kaanak via live streaming. Foreign referral ito, yung mga counterparts natin sa UK, sila yung naka-intercept dito sa mga nude pictures, mga videos nito mga bata, wherein ganon din na setup, inoffer din ng suspect sa mga sa mga customers niya na foreigner. In fact, itong suspect natin is tatlong beses na may nagapunta dito na nakipag-meet up sa kanya itong mga foreigners na ito. Dinala na sa City Social Welfare and Development Office ang 4 na mga menor de edad na pinaniniwala ang biktima sa nasabing modus. Nasa kustudiya naman ng Gingoog City Police Station ang suspect na sinisikap pa naming makuha ang pahayag. Yung papayag, exit na natin. Emosyonal naman habang pinoposasan ng otoridad ang babaeng ito matapos mahuli sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Mga menor de edad na babae sa lugar ang binubugaw nito online. Nasa 6 na menor de edad na babae ang nasagip sa bahay ng sospek. Nasa kustudiya na ng BJMP ang sospek na sinisikapan pa natin na makunan ng pahayag. Mahaharap sa asunto ang mga sospek. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News. 3 katao naman ang nasawi sa magkakahiwalay na aksidente sa mga probinsya ng Camarines Norte at Albay. May detalye si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Patay ang isang 25 anyos na lalaking rider matapos aksidenteng sumalpok sa isang poste sa Purok 2, Barangay Magasba sa bayan ng Dait, Camarines Norte. Ang minamaneho nitong motorsiklo pasado 1:30 ng madaling araw nitong Pebrero 27. Sa CCTV footage na ito makikita ang dalawang halos magkasabay na motorsiklo, pero pagdating sa lugar hindi napansin ang isang rider ang poste na nagresulta sa aksidente. Nagtamo ng malubang sugat sa katawan ng biktima na agad namang itinapo sa ospital pero idiniklara na itong dead on arrival. Sa Legazpi City, Albay, patay rin ang isang 21 anyos na babaeng back rider habang sugatan ang 25 anyos na lalaking rider matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa sinusundang tricycle sa Barangay Tamauyan pasado alas 8:26 ng gabi nitong Pebrero 26. Sa investigasyon ng PNP galing sa katabing barangay ang mga biktima at pupuntahan saan ang kamag-anak nito na nasiraan ng motorsiklo, pero pagdating sa pakurbadang bahagi ng kalsada, hindi napansin namang ito ang tricycle na biglang nag-U-turn na naging dahilan ng aksidente. Nasa mabuting lagay naman ang driver ng tricycle. Sa ngayon, nasa kustodiya ng kapulisan ang tricycle driver at handa raw ang pamilya ng mga biktima na magsampa ng kaso laban dito.
Samantala, isa pang 32 anyos lalaki ang binawian ng buhay matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa gutter ng kalsada sa barangay 33 Peñaranda, Legazpi City. Tumama ang ulo ng rider sa konkretong poste sa lugar na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa tala ng PNP mula Enero sa kasalukuyang taon, 6 katao na ang naitatalang namatay sa lungsod dahil sa aksidente sa kalsada. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 6 na katao sa magkahiwalay na sunog sa Cebu City at Iloilo City. Ang detalye sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Naganap ang sunog sa Cebu City madaling araw kahapon. 13 bahay ang natupok habang 3 iba pa ang partially damaged. Sa kasagsagan ng sunog, hindi na nakalabas ng kanilang bahay ang 4 na miyembro ng pamilyang Utadoy. Sunog at hindi na makilala ang bangkay ng mag-asawa at ng 2 nilang anak na lalaki, edad 14 at 12 anyos. Ayon sa BFP, 8 pang miyembro ng pamilya ang nagtamo ng paso. Sa investigasyon ng Cebu City Fire, sa bahay ng mga biktima nagsimula ang sunog na posible umanong dahil sa faulty electrical wiring. Ako nakita na sila, akong mamagpul, akong ate, kuya mo na, nakita niya, akong nakoy, wala man ako mamagpapa, akong nakapagsuon. Hindi rin nakaligtas sa sunog sa Barangay 7 sa Roa City, Capiz ang isang 66 anyos na lula at 76 anyos na lulo na parihong na-trap sa loob ng kanilang mga bahay. Nangyari ang sunog pasado 1:00 nitong Martes ng hapon kung saan mahigit 150 na kabahayan ang tinupok. Patuloy pang inaalam ang pinagmulan ng apoy at ang danyos na iniwan nito. Kasalukuyang nasa command center ng LGU ang mga nasunugan. Sabi mo na mabudlay sa among part mo sa Biro Park, Risado ka ikitikip ang mga panimalay. Budlay ko ikinikip. So, because sa perseverance ng ating mga bumbero, napalong man ang sulog. Confirm na sa ating mga suko na may duwagig sa katalitik, no, napatay sa sunog. At kakabalo na kung anong kusine. Guys, sunog guys! Nilamon ng apoy ang mga bahay na ito sa Circumferential Road, Barangay 34D, Davao City, alas 4:45 Lunes ng hapon. Si Nanay Gloria Ventula, mga alagang aso't pusa lang ang nailigtas. Si Carlin Calam, mabilis na lumabas ng bahay, bit-bit ang kanyang mga anak. Na siya kung unsay nahitabo, niingon man siya nga naay sunog. So pagtanan ako dito sa likod, ako nagiday ang kalayo. Moto nga na ratul-ratul nako pero siguro nako akong 2 ka bata pag safety. 17 na bahay ang nasunog, kabilang na ang isang simbahan. Ang mga nasunugan pansamantalang nanatili sa Kapitan Tomas Monteverde Senior Elementary School. Base sa investigasyon ng VEP, electrical short circuit ang sanhi ng sunog. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umabot sa 125 mula sa 180 barangay sa Iloilo City ang natukoy ng BFP na fire-prone areas. Kaya mas pinaigting pa ng BFP ang kampanya nito sa mga barangay upang maiwasan ang sunog. Ito ang tinutukan live ni Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kim? Cecil, aminado ang BFP Iloilo City na pahirapan ang pagresponde sa mga insidente ng sunog dahil sa makipotadaan at illegal parking sa iba't ibang barangay sa lungsod. Ang problemang ito, unti-unti na ring sinusolusyonan sa ilang barangay. 2 linggo bago ang Fire Prevention Month, sumiklab ang malaking sunog sa Barangay San Nicolas, La Paz, kung saan 2 kataong namatay matapos matrap sa loob ng isang boarding house. Ang nasabing barangay ay isa sa 125 barangay sa lungsod na itinuturing na fire-prone areas ayon sa Iloilo City BFP. Ilan sa mga basehan ng BFP sa pagdeklara ng isang lugar bilang fire-prone ay ang materyales ng bahay, bilang ng mga bahay sa lugar, populasyon ng mga residente at sitwasyon ng mga daanan o kalsada. Gaya na lang na makipotadaan dito sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo. December 2023 na masunog ang nasa 70 kabahayan. 3 individual ang namatay matapos matrap sa kanilang mga bahay.
Kaya may ilang programa ang BFP, gaya na lang ng Oplan Ligtas na Pamayanan o ang pagbuo ng Community Fire Auxiliary Group sa bawat barangay na magsisilbing first responders kapag may insidente ng sunog. Every year may gina-target kita nga 13 barangays. Nga 13 because ang aton sining substations 3 silang man diri sa syudad. Anong mga ano ang mga present nga hazard in that area, and then sino ang mga CFAG members nila. Kaya upang maiwasan ang insidente ng mga sunog sa barangay, nagsagawa na ng clearing operation sa mga lugar na maraming obstructions at mga illegal na nakapark. Naka-clearing na kami sa ligad kung gisadaan kung mag-clearing kami duga pangakin pa sila. Pasaway namon ko nila magtunga sa oras balik naman nila. Kaya sa Marso na Fire Prevention Month, inaasahan na mataas na bilang ng mga insidente ng sunog. Kaya paalala ng BFP, regular na i-check ang electrical connections, iwasan ang octopus connection, huwag manigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin hindi maaabot ng mga bata ang posporo at lighter para paglaruan. Sakaling may sunog, importante ayon sa BFP na alam ng publiko ang dapat gawin upang makaligtas. Importante gid nga hindi kita magpanik. Ikaduha ng balano naton kung anong mga secondary exits naton sa isa ka balay o isa ka lugar. Importante gid nga may mga contact numbers kita, emergency numbers kita sa aton phones no, para nga right away makatawag kita. Cecil, ilan lang sa mga nakalinyang aktibidad para sa Fire Prevention Month ay fire drills at mga hakbang na pwedeng gawin sa gitna ng sunog at iba pang campaign activities sa barangay level. Cecil? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Dismayado ang ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa biglaang pagbaba ng buying price ng palay. Mula sa 32 pesos kada kilo noong nakaraang linggo, bumagsak ngayon ito sa 27 pesos. Malaking bawas ito sa inaasahang kita ng mga magsasaka sa gitna ng epekto ng nararanasang El Nino. Napalaki kasi ang gasto sila sa patubig dahil sa kakapusan ng supply sa mga irigasyon. Ayon naman sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, bunsod ng sabay-sabay na harvest ng palay ang pagbaba ng buying price. Ang estimate natin by March 15 pababa kung naka-harvest ng Pangasinan lalong bababa pa yan sa 22 to 23 pesos na fresh harvest. Nagsimula ng namataan ang mga butanding sa karagatang sakop ng bayan ng Calabanga, Camarines Sur. Butanding sighting sa Calabanga, inaasahang makatutulong na mapasigla ang turismo sa lugar. Narito ang report ni Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Nakuha na ng video ng Calabanga Fisheries Management Unit ang butanding na ito sa karagatang sakop ng Barangay Sabang sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur. Makikita rin ang ilang ibon na mistulang nakikipaglaro pa sa butanding na ayon sa naturang tanggapan ay tila mga migratory bird na naghanap din ng kanilang makakain. Nag-report sa mga yung fisher folk na uga naman daw sa presence kang ining sa tuyang butanding. Bali, sabi po ninda, early morning da to nailing ninda. Around siguro mga 30 pieces, or 30 individual na butanding sinaling po ninda. Tinataya raw na nasa 7 to 8 meters ang haba ng butanding base sa assessment ng tanggapan. Ayon sa BFAR Bicol, mula Pebrero hanggang Oktubre bawat taon, madalas namamataan ang mga gentle giant na ito sa San Miguel Bay dahil sagana ang plankton sa panahon na ito na kinakain naman ng naturang marine species. Dahil sa regular na sighting ng mga butanding sa lugar, malaki raw ang matutulong nito na mapasigla ang turismo ng bayan. Sa gabos ng mga paralaod po na naglalawdig di sa San Miguel Bay, so extra careful na lang po siguro pag may nailing kitang mga butanding, data paggambalaon. Kabilang ang mga butanding sa mga threatened species sa bansa, kaya panawagan ng mga otoridad na huwag hulihin o sasaktan ang mga ito. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagpabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News.
Ito ang inyong Regional TV News. Arestado ang mga mangingisdang sangkot sa illegal fishing sa karagatang sakop ng Huban, Sorsogon. PNP at mga mangingisda nagkainitan pa. May detalye si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Trespassing ka na! Trespassing ka na! Maski pulis ka, trespassing ka na! Nauwi sa mainit na diskusyon ang isinagawang seaborne patrol ng Bantay Dagat sa karagatang sakop ng bayan ng Huban, Sorsogon. Bago ito, naaktuhan ng mga otoridad ang ilang mangingisda na gumagamit ng ipinagbabawal na kompresor sa municipal water ng Huban. Dahilan para sitahin ang mga ito. Pero sinubukan pa nilang tumakas. Kaya tinugis ang mga ito ng otoridad hanggang sa makarating sa baybayin ng Barangay Rizal sa Sorsogon City. Pagdating sa lugar, makikita naman ang ilang mangingisda na may hawak na mga patalim. Tumawag yung pulis ng backup. Pagdating ng backup, doon lumakas ang pulis na bumaba ng bangka. Lahat sila nagbasibabaan. Siyempre, kami naman ng mga nandito sa mga tabing nga, siyempre, hindi kami papabayad. Dahil sa hawak na mga patalim ng ilang mangingisda, napilitan na ring maglabas ng baril ang mga pulis. Pero hindi nga makapagdaong yung personnel natin dahil sa winewagayway na yung mga itak. Sa katunayan nga po, totoo talaga na may dalang issued firearm. Ang tropa ko dahil nga masabi natin na ang Huban, munisipyo ng Huban ay masasabi natin na CTG influence. Sa gitna ng nasabing tensyonadong sitwasyon, dito na dumating at pumagitna ang mga barangay official para mapakalma ang magkabilang panig. Hindi kumuha kami sundang. Nagbunod ka pa ng badil, kaya? Natural may badil yan, otorita dyan. Sila, nagbabatuhan ng mga sigawan, ganyan, na bakit hinuhuli sila. Siyempre, ang sabi naman ng Bantay Dagat, nahuli sila doon sa jurisdiction ng Huban. Tapos, yung hinuhuli nila, hinabol pala nila hanggang dito mismo sa Rizal. Matapos mawala ang tensyon, 5 mangingisda ang inaresto ng kapulisan na sangkot sa iligal na pangingisda. Kinumpiska naman ang bangka na ginamit ng mga ito. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dumalo sa committee hearing sa Senado ang kaanak ng nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Kinwestiyon naman ni Senator Raffy Tulfo ang pulisya kung bakit hindi nakakuha ng DNA sample mula sa dating pulis at pangunahing sospek na si Alan De Castro. Tutukan sa report ni Hazel Alviar ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Dumalo sa pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs ng Senado ang mag-inang Chinchin at Rose Camilon, ang ina ng nawawalang guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Hindi nakadalo ang pangunahing suspect na dating pulis na si Alan De Castro dahil kailangan umano niyang bantayan ang asawang buntis, habang may sakit naman umano ang isa pang suspect na driver bodyguard ni De Castro na si Jeffrey Magpantay. Sa naturang pagdinig, iprenesenta ng PNP Region 4A at CIDG 4A ang ginagawa nilang investigasyon hinggil sa pagkawala ni Camilon. Kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo kung bakit hindi nakakuha noon ang pulisya ng DNA sample ni De Castro para sa cross-matching sa mga nakuhang DNA sa na-recover na pulang SUV. Ni-request nyo kay Major na mag-provide ng sample. Ayaw ni Major. So, nag-antay kayo ng ilang araw, baka magbagong isip. Am I right? While waiting for those 3, 4, 5 days, sana dumiskarte kayo. Yan ang sinasabi ko. Saan siya natutulog, siya sa nakahiga. Pagising sa umaga, pasimple, yung unan, kunan niyo ng buhok. Yung suklay niya, ano bang suklay ginagamit niya? Simple niyo, kunan niyo ng buhok doon. Sa banyo, pagkatapos niyang ligo, kukunan niyo ng buhok. Yun niyo po ginawa. In fact, naisip na po namin yan nung andun siya sa office ko. Meron siyang paso na pinag-inuman. And yun sana yung gagamitin namin. However, when I consulted my legal officer, that evidence might not be admissible in court. I know that. Pero at least, mafo-focus nyo yung inyong investigation. Pero pag napatunayan base sa inyong pag-secure na walang court order halimbawa, at napatunayan yung ebidensya na
ito nga pala talaga ang suspect natin, pero doon na kayo magpo-focus, huwag na kayo mag-focus sa iba pa. At nang matanong kung nasaan na nga ba si Catherine Camilon, wala pa ring malinaw na sagot dito ang pulisya habang si De Castro ay kasalukuyang at large at isa ng sibilyan matapos masibak sa serbisyo, habang patuloy pa rin naman ang pagdinig sa kanyang criminal case. Ayon sa CIDG, patuloy pa ang pangangalap nila ng ebidensya na magdidiin laban kay De Castro. 4 na buwan na ho, ngayon hong susunod na buwan halos 5 buwan nang wala ho kaming alam. Wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya. Kahit ho medyo nakikita at nalabas yung mga balita na ganito ang nangyari sa kanya. Pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasaang lugar siya. Sa huli, ipinagutos ng komite na padalhan ng subpina si De Castro at magpantay para sa susunod na pagdinig para mabigyang linaw ang pagkawala ni Catherine. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaing Alviar nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mga probinsyang nakakaranas ng tagtuyot o drought sa bansa umakyat na sa 24 base yan sa datos ng Pag-asa. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Matindi ang init ngayon sa Ilocos Sur na umaabot sa 35 degrees Celsius ang heat index. Pero pangamba ni Nanay Maria, malalakas na bagyo naman ang kasunod nito, dulot na rin ng nagbabagong panahon o climate change. Sa coastal area, pansin daw niya na unti-unting lumalapit ang dagat. Dalabas itudunan, daw tibay bayan. Aya po, nervyos kam tibo butang midtoyam, ma'am. Sa Climate Forum ng DOST Pag-asa, as of February 25, 2024, umakyat na sa 24 na probinsya sa bansa ang nakararanas ng drought o tagtuyot. 18 rito ay sa North Central Luzon. Drought kapag may 3 magkakasunod na buwan na way below normal ang rainfall condition o mahigit 60% na mas mababa sa karaniwan ang dami ng ulan sa lugar o 5 magkakasunod na buwan na below normal. 17 probinsya naman ang nakararanas ng dry spell at 10 ng dry condition. So the majority of global climate models natin nagsasuggest that El Nino will likely persist until the March, April, May 2024 season. May 79% naman na inaasahang transition patungong ENSO neutral o ang tinatawag na El Nino Southern Oscillation mula April hanggang June o pagbabago ng water temperature sa dagat. At pagkatapos nito ay 55% ang tsansang ma-develop ang La Nina sa mga buwan ng June hanggang August. Baka po next month we will issue an El Nino advisory together with La Nina Watch, since in the next 6 months, possibility of more than 55% that La Nina might occur. Tuloy-tuloy naman daw ang Climate Forum na isasagawa ng Pag-asa para higit na mapaghandaan ng publiko ang nagbabagong panahon. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, mas malakas ngayon ang hanging amihan o Northeast Monsoon. Ramdam ngayon ang amihan mula Luzon hanggang Visayas ayon sa Pag-asa. Malaking bahagi naman ng Mindanao ang makararanas ng local thunderstorm o ulang dulot ng easterlies. Ang Caraga at Davao Region uulanin din dahil sa trough ng low pressure area. Ngayong umaga asahan ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Aurora, Southern Luzon, Visayas, Misamis Occidental, Caraga Region at Davao Region. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, pagsapit ng hapon, ulanin na rin ang ilan pang panig ng Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Binawian ng buhay ang 4 na taong gulang na batang lalaki sa Bacolod City nang aksidenteng magulungan ito ng pick-up habang naglalaro ng tagu-taguan. Si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. January 26 ngayong taon nagdiwang ng kanyang ika-4 na taong kaarawan si Mark.
Kaya masakit sa pamilya na iyon na pala ang huling birthday ng bata matapos aksidente itong magulungan ng pick-up. Emosyonal ang ina ni Mark at hindi matanggap ang nangyari, kaya hindi na ito nagpaunlak ng panayam. Ayon sa tiyahin ni Mark, naglalaro ito kasama ang mga kaibigan sa likod na bahagi ng Burgos Public Market sa Bacolod City. Kasi sa likod ko, gulpilan siya na dula mo. Opdanay man kami sa mga iloya. Buot lang kami, wine na sa tupad namon. Base sa investigasyon ng Bacolod City Police, may transaksyon sa isang establishmento sa lugar ang babaeng driver ng pick-up. Nang bumalik na ito sa sasakyan, may lumapit sa kanya na ilang bata at binigyan niya ng pagkain. Nang umatras na ang sasakyan, dito na nagulungan ang bata na nagtatago sa ilalim na bahagi ng pick-up malapit sa hulihang gulong. Pag-reverse niya, pinali lang ang dumi na lagbok na nilatakan sa bagay. Isagali ka bata. Itinuturing ng ilang magulang na leksyon ang nangyari kay Mark. Kaya mahigpit na nilang binabantayan ang mga anak upang hindi na maglaro sa kalsada at maiwasan ang parehong aksidente. Ayon sa pulisya, nagharap na ang pamilya at ang driver na hindi na pinangalanan at nagkaareglo na wala nang isasampang kaso. I like to get a full report kung ano natabo dito sa incident kana and then come up with measures on how to prevent mga future incidents. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Prietos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Asia's Romantic Balladeer Christian Bautista hinarana ang mga kandidata ng Miss Bangged 2024. Narito ang report ni Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 24 na nagagandahang kandidata ang rumampa sa Miss Bangged 2024 na ginanap sa Bangged Town Plaza sa Abra. Kanya-kanyang cheer ang crowd, pero mas nagningning ang gabi sa paglabas ni Asia's Romantic Balladeer Christian Bautista para haranahin ang mga kandidata. Hindi napigilang magtilian ng mga audience nang lumapit na ang kanilang idolo. Congratulations to our winner and to all the lovely ladies. God has a plan for you and I'm so happy that I was able to sing for you. Talagang salamat sa lahat ng nakikanta at natuwa. Ang youngest candidate na si Mavi Joy Baile ang nag-uwi ng corona at itinanghal na Miss Bangged 2024. I am the youngest amongst all of them and I feel like just because I am young doesn't mean that I am not capable of winning and getting the crown of Miss Bangged, and I think that is one of the biggest achievements. Isang malaking tagumpay ang taunang patimpalak, kung saan ang kagandahan, katalinuhan at karakter ng Abrenian ang nangibabaw. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.